Ito na naman po ang aming kaganapan sa aming buhay mga kananays. Dahil nga malapit na po yung pasukan ng aking mga anak ay wala pa rin kaming nabibili ng mga gamit nila kahit isa. At isa rin na dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Bago ang lahat mga kananas ay ito na nga po ay nakaligo na ako. Kasi nakakagaling lang namin sa paaralan at naglinis po kami doon. At ito na nga nag-aayos na ako ng aking sarili. Tanghali naman na po kasi kaming natapos sa paaralan. At kaya sa mga oras na ito mga kananas ay 11:30 na. So mamaya-maya ay nandyan na yung sasakyan namin. Dahil nga tulad ng sabi ko sa inyo ay hindi pa ako nakabili ng gamit ng aking mga anak kahit isa. At sa mga oras na to ay tapos na akong magbihis. At ayan na nga, outfit check na naman tayo. At nakabihis na rin ang aking mga anak. At paglabas nga namin ay nandito na yung driver ng sasakyan namin na tricycle. At ayan na nga, sumanakay na nga kami mga kananay. So tara, samahan niyo po kami sa aming biyahe. Buti na lang nakisama yung panahon sa amin at hindi na po umuulan or umaambon. At habang nga nandito kami sa loob ng tricycle mga kananay, ay tignan nyo naman ang mukha ng aking anak kasi maangot pa talaga. At ito na nga sa mga oras na yung mga kananay ay talagang nagbibideo po talaga ako dyan. At ayan na nga nilalamig at naka-jacket pa. Ramdam na ramdam ko yung pakiramdam ng aking mga anak pag umaalis kami ay sobrang saya nila. Sino ba namang bata na hindi masaya lalo na pag umaalis sa bahay? Lalo na ay bibili naman po kami ng kanilang mga gamit. At habang nga bumabiyahe kami mga kananas ay sobrang nararamdaman ko yung pagod ko. Dahil na rin po sa pagod, dahil nga po 4 days akong naglinis sa school. At ngayon nga ay naramdaman ko na yung mga pagod ko at sakit na po ng mga likod ko. Ganito na ata pag tumatanda na, charot. Uy, mahiya ka naman, di pa tayo lagpas sa kalendaryo pero ang dami mo nang nararamdaman sa katawan. At ito na nga, medyo malapit-lapit na po kami dito sa bayan at tignan nyo naman po yung panahon ay talagang nakikisama sa atin. Sabi ko nga sa mga anak ko ay pag nandun po kami sa bayan ay wag po silang malikot. Dahil nga po sabi ko sa kanila ay pagod ako ay pinipilit ko lang yung sarili ko pumunta ng bayan ngayong araw na to. Pero kailangan talagang palakasin ko yung aking katawan at makabili ng kanilang mga gamit. At ito na nga, pangiti-ngiti pa sila, talagang natutuwa na sila at makakabili na sila ng gamit nila. At habang nga papalapit kami ng papalapit sa bayan ay naantok ako. Kaya pinipilit ko na lang yung mata ko na imulat. At nandito na nga kami sa bayan mga kananays. Nung bata nga ako, natutuwa din ako mga kananays, lalo na pumupunta kami ng bayan. Minsan umiiyak ako kasi hindi ako isinasama ng aking nanay. At bago nga ang lahat mga kananays ay dito muna kami bababa at pupunta. Bago nga pala kami bumili ng mga gamit ng aking mga anak ay dito muna kami pupunta sa loob na to. At magwi-withdraw nga muna kami ng pera para naman po may pangbili talaga kami ng gamit. At syempre galing po yan sa asawa ko. At ayan na nga mga kananays, ang daming pipirmahan. Ilang beses na ako pumunta dito, ngayon lang ako nagpirma ng ganito. Ito talaga yung kinaiinisan ko mga kananays pag pumupunta ako ng bangko, ang daming pinipilapan. Naalala ko tuloy nung nagpapadala ako ng pera sa pamilya ko na sa ibang bansa ako. At ngayon nga ay ako naman na po yung pinapadalhan. Syempre asawa ko yan. Alam nyo mga kananays, nung unang abroad ko ay sobrang hirap. Halos nakakulong lang ako sa loob ng bahay. Tinapay lang yung aking kinakain. At minsan lang ako nagra-rice. Dahil nga po napaka-stricto po ang aking amo. Sobrang hirap po ang buhay abroad. Maniwala man po kayo sa hindi mga kananays, totoong sobrang hirap po ang buhay sa abroad. Sabi nga ng iba mga kananays na kapag abroad lang at mayabang na, so hindi po ganun. At ito na nga finally mga kananays, ay pupunta na nga kami bibili ng gamit ng aking mga anak. So thank you pala sa Diyosawa ko. Dahil kung hindi sa kanya ay hindi kami makakabili ng gamit ng aming mga anak. Hindi ka man namin kasama ngayon ay lagi ka pa rin mag-iingat dyan. At kumain ka ng tamang oras at huwag kang magpapagutom at huwag mong pababayaan yung sarili mo dyan. Nandito lang kami naghihintay sa'yo. So bago ang lahat mga kananays ay nandito na nga po tayo sa grocery. At sa mga oras na ito mga kananays ay tanghali na ay wala pa rin po kaming kain. Pero mas inuuna pa rin po namin na bumili muna ng kanilang mga gamit bago po kami kumain. At ayan na nga, patuloy po pa rin kaming nag-iikot-ikot dito sa groceries. At nung narating na nga po namin ito mga kananays ay talagang namimili na po talaga ako ng mga notebook nila. Dahil nga po nagkakaubusan na yung mga kulay. Sobrang hirap po talaga mamili ng kanilang mga notebook.
Kaya ito na lang po muna yung nabili ko dito sa grocery. Gamit lang yan ng aking grade 2 mga kananays dahil yung panganay ko ay wala pa po siyang nabibili. Dahil nga po sabi ko sa inyo mga kananays, ang dami pong kulang. At hindi po talaga kumpleto yung mga school supply nila dito. Kaya pumila na po kami dito sa mga counter mga kananays para magbayad na. Dahil nga po alas 12 na mga kananays ay tingnan nyo naman po ay sobrang haba naman po ng pila. At nagdadaing na nga po yung mga anak ko na nagugutom na daw sila. Pagkatapos nga namin sa groceries mga kananays ay pumunta naman po kami dito. Dahil nga bibili kami ng mga uniform ng aking mga anak. At kung hindi rin po kayo nakabili ay punta lamang po kayo dito kay kuya. Dito po kami laging bumibili ng kanilang mga uniform at mga gamit. Napakaswerte na po yung mga bata ngayon na nag-aaral ay lahat ay bago. Pero nung ako ay nag-aaral mga kananays elementary or high school, hindi po kami bumibili ng bago. At kung anong meron na po kami mga kananays, ayun na rin po. Talagang yung mga bata ngayon ay every year silang bumibili ng kanilang mga gamit. Pero kahit hindi bago ang aming mga gamit mga kananays ay pumapasok pa rin kami. Ang mahalaga naman po doon ay nag-aaral tayo ng maayos at mabuti. At hindi naman po pasikatan ng mga gamit. At nung nakabili na nga po pala kami ng kanilang uniform mga kananays ay talagang nagugutom na kami. Kaya pumunta na po kami dito sa Jollibee para po mag-lunch. At ito na nga mga kananays, dito po laging natutuwa yung mga anak ko pag lumalabas kami ng bahay. At alam na talaga nila mga kananays pag lumalabas kami ng bahay ay dito po talaga kami kumakain. Pero hindi naman araw-araw na lumalabas kami. Every month lang naman po pag may kailangan kaming bilhin dito sa bayan. Sabi ko nga sa inyo ay napakaswerte na ang mga bata ngayon. Dahil nung bata talaga ako, hindi ko po naranasan mag-Jollibee. Siyempre sa hirap naman po ng buhay noon at ngayon. Ayaw kasi namin ng asawa ko yung mga naranasan namin noon ay mararanasan din ng aming mga anak ngayon. Ngayon ay natutuwa kami ng asawa ko dahil nga po yung mga naranasan namin nung mga bata kami ay hindi na naranasan ng mga anak namin ngayon. Katulad nga ito mga kananays, kumakain sa labas ng mga bata kami, hindi namin po ito naranasan. At ito na nga mga kananays, tudot-dot po ako dyan at kausap ko po yung asawa ko habang nagpipila ako. At ayan na nga yung mga pagkain namin at nakasimangot pa talaga ako dahil nga po pagod po ako at nagugutom na. Ito na nga po pala lahat ng aming in-order. Tingnan nyo naman, talagang nakakatakam na at ang sobrang bango ng manok. Kaya tara, samahan nyo po kami mag-lunch today. Kain po tayo. West Virginia, there is mountain, Shenandoah River. At ito na nga mga kananays, tapos na nga po pala kaming kumain dyan at sobrang nabusog po kami. Nung natapos na nga po pala kami kumain mga kananays ay bumalik na po pala kami dito sa grocery para po bumili ng aming mga kailangan. At kailangan po talaga kami mag-stock mga kananays ng aming kailangan sa loob ng bahay, sa kusina, sa CR. At syempre hindi mawawala yung mga baon ng ating mga anak. Ganito talaga yung mga ginagawa ko mga kananays lalo na pasukan. At para naman po makatipid at hindi po pera yung inaabot ko sa aking mga anak pag pumapasok po sila sa school. Talagang ito po yung pinapabaon ko sa mga anak ko pag pumapasok po sila, yung biscuit, juice, or mga snacks. Dahil nga po pag pera po yung binibigay ko sa mga anak ko, lalo na po hindi natin alam yung mga binibinili nila sa kantin. At gusto ko lamang po makasiguro mga kananays na mabubusog sila sa mga kinakain nila. Kaya ito, nag-grocery na nga po pala kami ng kanilang babaunin at sila na nga rin po ang mga pumili. At yung panganay ko naman ay hindi niya alam kung ano po yung kukunin niya at ako pa talaga yung tinatanong niya. At bago nga po pala matapos ang aking video mga kananays, wag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you for watching everyone. God bless.